Happy Sunday po sa bawat isa sa atin. Pakibati naman po yung katabi mo, Happy Sunday. Amen. Tunay nga ito ay araw nating mga anak ng Panginoon. It is our day with our God. Amen. Bilang kanyang mga anak, kailangan ito yung araw na pinaka-espesyal sa atin. Ang araw natin kasamang ating Ama sa kalangitan. Amen po? Magandang gabi po sa inyong lahat. Maayong gabi para sa iba. Naiambag asardam, maupay nga gabi. Yan. Maayong nga hapon, marhay na bangi, maayang abenggi, mapiya gagawi. Alam niyo mga kapatid, regardless of who you are and where you belong, you are welcome to God's family. Amen po? Alam niyo po, ngayong linggong to, maaaring ang dami nating mga struggles na ikinaharap. Marami tayong mga pinagdaanan sa mga araw na ating kinaharap ngayon bago tayo dumako sa linggong ito. Pero alam mo, regardless of the days that you have been, regardless of the struggles that you have been, regardless of the problems that you face, alam mo, sabi ng Panginoon, I will be there for you. Amen? He always there, kapatid. And God that we serve in this place is the God of hope. Amen po. Ang Diyos na ating sinasamba sa lugar na ito at kinikilala, siya yung Diyos ng mga pag-asa. Kaya nga po ang iglesia natin, Jesus Christ of all generation church. Kasi we believe that the God we know and we serve in this place is the God of hope. Sabi nga po in Romans, yung theme verse ng ating church, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Maaaring mga nakarang araw na wala na yung joy sa puso mo, pero the Lord, as our God, will renew again our joy. Amen po? Maaaring mga nakarang araw, punong-puno ka ng frustration, na wala na yung pag-asa sa iyo, pero alam mo, that the God we serve in this place, once again, will release and give you hope. Amen po? Na muling umasa sa Kanya, muling umasa sa Kanyang mga salita. Alam niyo po, naaalala ko nga po yung isang kantang, yung famous dati sa Hillsong yung Home. Diba sabi doon, Home is heaven, one day Lord I will live in your courts. You find me and worship at your feet. Hide me now. Ngay taas yun eh. In the shadow of your wings, where will be? Where will be? Alam mo, bilang pamilya ng Panginoon, bilang isang pamilya sa iglesyang ito, ang pinaka-excited dapat tayong maranasan ay yung pagdating natin sa tunay nating tahanan. At yun na yung sa langit po, mga kapatid. Ngayon, as we tackle this month, is about family. Naniniwala ako that God already moved on our family. Ang dami natin mga topics. Ang gaganda po ng mga pinag-usapan natin. How to be a father in our family. How to be a mother. How to be a child in our family. Alam mo, ang ganda ng gagawin ng Panginoon sa pamilya natin. Kung sasakatuparan po natin yung mga salitang narinig po natin. Ngayon po, dako po tayo sa salita ng Panginoon. In Mark 5 verse 19, sama-sama po tayong tumayo. At basahin po natin ang salita ng Panginoon. Sabi po dito in Mark 5 verse 19, 1, 2, 3, go! Jesus did not let him, but said, go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, patuloy ka namin pinupuri, sinasamba, niluluwalhati ang iyong pangalan sa lugar na ito.
Inaanyayahan po namin ang iyong presensya, Panginoon, sa lugar na ito. Hayaan mo ang iyong presensya ay malayang kumilos sa bawat buhay ng bawat isa, sa bawat puso ng bawat isa. Maging hayaan mo ang iyong presensya, Panginoon, ang siyang maghatid ng pag-asa sa amin, Panginoon, mag-restore ng mga nawala sa amin. At hayaan mo, Diyos, na iyong presensya ang siyang magdulot ng mga milagro sa buhay namin. And Lord, we pray for your word to be delivered, O Lord God. Hayaan mo, O Diyos, na ito'y magkaroon ng kapangyarihan, tatanim sa puso ng mga anak mo at sa aming isipan, at may isasagawa namin ito sa aming buhay, O Lord God, that we will live according to your word and according to your calling for us, Panginoon. Lord, just let your word, Panginoon, patuloy na kumilos sa aming buhay at magbago. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung palakpak po na para po talaga sa Diyos ng mga Diyos. Palakpak talaga na nakakarating sa langit. Yung palakpak na nakakadapat po para sa hari ng mga hari. Amen po. Ngayong taon, we are on this theme, back to the original design. As we go back to God's original design, God wanted us also to go back to our family. Na tunay na hindi lamang tayo babalik sa ating pagkatao, hindi lamang tayo babalik sa relasyon natin sa Diyos, maging bumalik din po tayo sa pamilya natin. We've been here for long years. It's time for us to be set free. Be back to our family. Alam niyo po, yung message of this verse, ito po ay yung kwento ng isang lalaki na sinapian tapos pinalaya ng Panginoon. At nung pinalaya siya ng Panginoon, gusto ng lalaking yun sumama kay Jesus, pero sinabi sa kanya ni Jesus, wag, bumalik ka sa pamilya mo. Maybe that is the message of God for us also. Na hindi lamang tayo basta sunod ng sunod kay Jesus, kundi balikan talaga natin muna yung pamilya natin. Kaya kung pag-uusapan natin yung araw na ito is about my family, my home. Let us make our family as a home. Gawin po natin tahanan ng bawat pamilya po natin. Naalala ko, sabi ni Nanay Betty, there is a difference between house and a home. Pag sinabi daw pong house, it is a structure o building. Pag sinabi naman pong home, ito po yung tao na nandoon sa isang pamilya na nagmamahalan. At alam mo po, ang message sa atin ng Panginoon, we must make our family a home. Gawin po natin ang ating mga pamilya na isang tahanan. Tahanan na kung saan nandun naghahari ang Panginoon. Amen po? Alam niyo po, matagal na po tayo nandito sa iglesia ng Panginoon. At matagal na rin tayo tinatawag ng Diyos na balikan natin ang ating mga pamilya. Alam niyo po, merong istorya sa Bible, in Deuteronomy, ng yung Mount Horeb. Diba? Doon nagmi-miracle si Lord sa Mount Horeb, na kung saan doon siya nagpapababa ng mga pagkain para sa mga Israelita. Doon sa lugar na yun kung saan binibaby niya yung mga Israel, na ano man hingi ng Israel, binibigay niya. Pero one day, nagsabi ang Panginoon, this is your time. Ito na yung oras mo. Tama na yung pag-stay mo sa lugar na ito. Ito na yung pagkakataon na pumunta ka na sa lupang pangako. Alam mo kapatid, this is the time that God is telling us na ito na yung oras mo. Balikan na natin ang ating mga pamilya. Maybe, hindi naman porket balik na pupuntahan mo, oh sige, sabi mo, balik ako ng pamilya. Sige, goodbye na. Hindi naman ganun. Maybe yung balikan natin yung pamilya natin, kasi maaaring baka nakalimutan na natin yung family natin sa prayer life natin. Maaaring nakalimutan na natin yung family natin, idalangin sa Panginoon, idulog sa Panginoon. And God is telling us and reminding us as a follower of Christ, let's go back to our family. Let's make every family a home. Naalala ko nga po, yung isang speaker na nagsabi kahapon, sabi niya, maaari kasi tayo bilang Kristiyano, dahil lagi tayong lapit ng lapit kay Lord, pinagpipray natin yung pamilya natin o kung ano man yung bagay na pinagpipray natin, pero nakita natin parang walang tugon.
Kaya dahil sa walang tugon na yun, hindi na natin sila dinudulog uli sa Panginoon. Pero bakit hindi natin gawin na patuloy tayo maging excited sa gagawin ng Panginoon sa ating buhay at sa ating pamilya? Na yung tipong naalala niyo po ba nung mga bata pa kayo? Na yung kapag may hiningi kayo sa magulang nyo, sa tatay nyo, sa nanay nyo, tapos sinabi nyo sa kanya, Tay, bilan mo ko ng toy. O kaya sasabihin mo, Tay, bilan mo ko ng chocolates. Tapos pag sinabi ng tatay mo, okay anak, mamaya pag uwi ko. Diba, pagbata ka, grabe yung excitement sa puso mo. Yung tigong bawat oras, bantay na bantay mo. Okay, umalis si Papa ng ganito, siguro mga alas 6, nandito na siya, ilang oras na lang. Tapos pag kada oras na nawawala, sabi ko, 7 hours na lang. Kada ilang oras na nawawala, 6 hours na lang. Makikita ko na yung si Papa, makikita ko na yung ibibigay niya sa akin. Diba? Alam mo, nais ng Diyos na maging ganun ulit tayo. Yung excitement na dun sa puso natin. Yung lagi tayong excited sa gagawin ng Panginoon, sa isasagot na dalangin sa atin ng Panginoon. Na yung tipong yung bata niya nag-aantay. Sabi niya, ay, alas 6 na. Nandito na si Papa. Tapos mamaya, sabi, bakit wala pang katok? Di ba? Tapos mamaya, nagulat ka siguro, 6:05, wala pa si Papa, baka na-traffic. Kasi minsan traffic eh. Di ba, naalala niyo yung mga ganung pagkakataon ng bata tayo? Tapos nitong alas 7 na, baka nag-overtime si Papa, kaya medyo na-late. O kaya mga pag 8 na, baka may dinaanan kasi nahirapang bilhin yung laruan ko. Di ba, minsan tapos pag dumating yung tatay mo, sabi, Pa, nasaan? Yung laruan na pinangako mo, tapos magugulat ko, wala siyang dala. Di ba? Ang sakit sa puso, pero alam mo, minsan yan yung picture ng Panginoon sa atin. Na makikita natin dito, na minsan ang Diyos, inaalaw niya na hindi muna ibigay yung mga prayers natin kasi hinahayaan na tayong maging excited sa pinapanalangin natin. Minsan hindi ibinibigay agad sa iyo ng Diyos kasi nga hinahanap ng Diyos yung perseverance sa puso mo, yung excitement sa puso mo, yung persistency sa iyo, sa mga pinapanalangin mo. Maaari kapatid kaya tayo pinapabalik ng Diyos sa ating pamilya. Baka kasi dati on fire ka ipag-pray yung family mo. Pero lumipas lang ng 1 taon, parang hindi natugon, hindi naman totoo si Lord. Baka sa ibang pamilya tumugon. Di ba? Biglang hindi mo na pinag-pray yung family mo. Nawala na yung fire ng pag-prayer mo sa family mo. Yung dati, tulo luha, tulo sipon, tulo na lahat sa'yo kapag gabi-gabi, pinag-pray mo talaga. Tapos umabot lang ng 1 linggo, 1 buwan. Para nakita mo, hindi kumikilos yung kamay ng Panginoon. Tapos sabi mo, ay, hindi naman totoo. Alam mo kapatid, God is reminding us, let the fire on our heart, let the excitement on our heart, let the perseverance and the persistence be on our heart as we pray for our family. Amen po? Let's go back to our family. Let's make our family a home. Amen? Maaaring hindi pa ngayon nakikita natin yung tugon ng Panginoon, pero maaaring bukas sa susunod na araw. Amen? God is our God that we serve in this place is a faithful God. Amen? Mukhang hindi naniniwala yung iba. Ang Diyos na sinasamba natin sa lugar nito ay ang Diyos na tapat. Amen? If you are believing on that, believe that God is faithful also on your family. Amen? What God promised for you and for your family, it will come to pass. Just don't stop praying. Huwag mong tigilan ni panalangin. Kaya nga dito kapatid, God is reminding us, anak, balikan mo na yung mga pamilya mo. Balikan mo na yung pamilya mo. Ipanalangin natin sila ulit. Let the fire in our closet be on fire again for the prayer for our family. Amen po? Oo, matagal, pero kapag naganap yun, it is a worth to wait. Amen po? Ngayon po, pag-usapan natin, may dalawa tayong uri ng pamilya. Yan. The first
type of the family that we have, it is a natural family. Ito, lahat tayo dito kabilang sa mga natural family. Sino naniwala kabilang sa natural family? Yan. Wala naman po dito hulog ng langit, di po ba? Wala naman po dito putok sa pader, di ba? Lahat po tayo kabilang sa isang pamilya. And in this natural family, dalawa po yung classification natin dyan. Either by birth, ito po yung biological, na ikaw ay nanay mo yung kasama mo ngayon, tatay mo yung kasama mo ngayon, or by known, maaaring stepfather or stepmother, pero you classify each other as a family. Yun po yung tinatawag nating natural family. And the other half of the family that we have in this world is the spiritual family. Ano po ang spiritual family? Ito po yung pamilya natin dito sa iglesia. Either by birth or by known. Paano kung sinabing by birth? Maaaring dito ka talaga pinanganak, dito mo nakilala ang una si Jesus, dito mo tinanggap si Jesus, or by known. Paano yun? Maaaring hindi ka dito na-share ng gospel, pero dito ka lumago. Di po ba? Yun po yung classification natin ng spiritual family. So that is the type of family that we have. The natural and the spiritual. Pag ikaw ay hindi kay Lord, ang meron ka lang natural family. Pero kapag ikaw ay kay Lord, meron kang spiritual family. So ano po yung kaugnayan ng types of family na yan sa pag-uusapan natin susunod? So ngayon po, meron po tayong pag-usapang the principles of God about the family. Either it is natural family or either it is spiritual family. This is the principle of God for the family. The first principle of God about our family is that every family must abide on the Word of God. Either spiritual man yan, either physical man yan, or natural man yan, every family must abide on the Word of God. Amen? Naniniwala naman ako lahat ng spiritual family nag-a-abide sa salita ng Diyos, di ba? Wala naman siguro dito mga spiritual family na ibang libro pa yung binabasa, di ba? We are all reading one book and that is the Bible, di po ba? And as a family, member of a family, God wants us to abide on the Word of God. Makikita po yan sa Deuteronomy 6 verse 1 to 9. Pero ang basahin lang po natin 1 and 6. Sabi po dito, ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin na siyang niyong susundin sa lupaing inyong sasakupan. Ibig sabihin, sabi po niya, ito ang kautusan at mga tungtuning ibinigay niya sa akin. Sa verse 6 naman po, ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong mga puso. So what God is telling us, as part of the family, we must abide on the Word of God. Amen po? Spiritual ka man, natural ka man, kailangan ikaw ay nag-a-abide sa salita po ng Panginoon. Amen po? Alam niyo po, yung scenario, yung situation ng mga Israel, nung panahon na sinabi ito ni Joshua sa kanila, ito po yung situation nila na pupunta na po sila sa Promised Land. At bago sila pumunta sa Promised Land, nagbigay ng babala o paalala si Joshua sa kanila. Sabi ni Joshua sa kanila, kayo, mga Israelita, sa pagpunta nyo doon sa Promised Land ng Panginoon, sabi ng Diyos, dapat nag-a-abide kayo sa kanyang mga salita. Makikita po natin in the following verse na sabi doon in verse 8. Sabi po dito, verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog, sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan, sa inyong bahay at sa mga tarangkahan. Makikita po natin sa salita ng Panginoon, malinaw na sinasabi ni Yahweh na dapat ang salita niya visible sa bawat area ng inyong bahay. Biruin mo hamba, dapat may salita doon ng Diyos.
Ibig sabihin, ang punto lang po ni Lord doon, dapat visible ang salita niya sa pamilya nyo. Dapat visible ang salita niya sa bahay nyo. Dapat visible ang salita niya sa tahanan ninyo. Yun po yung gustong sabihin ng Panginoon. As a family, our family must abide on the Word of God. Amen? Kailangan po ang bawat pamilya natin nag-aabay po sa salita ng Panginoon. Sabi ni Joshua doon sa mga Israelita, kayo bago tayo pumunta doon sa Promised Land. Kasi alam ko, pagdating natin doon, mamimili kayo ng mga lupa Siyempre, pipiliin niyo yung mga bagay na gusto nyo. Tapos sa pagpunta nyo doon, siyempre, magpapamilya-pamilya yung iba. Kasi iba, medyo bata pa Yun yung, yung mga papuntang Promised Land, sila yung mga bata noon na kasi mga magulang nila pinatay ni Yahweh, di ba? Kasi lumaban sa Diyos, against sa kalooban ng Panginoon. Kaya yung mga natitira, medyo bata pa, tapos paglapit nila doon, mga kabataan na yung mga higit, di ba? Sabi ng Panginoon, sa inyong pagpunta sa Promised Land, dapat, kung kayo magtatayo ng pamilya, kung kayo ay may pamilya, dapat sa pamilya nyo, ang salita ko ay nakikita. Amen po? Ganun din po sa atin, ito po yung paalala ng Panginoon. Sa mga magpapamilya pa lamang, maging sa mga may pamilya na, asamin po natin, ng bawat pamilya po natin, ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang siyang makikita at mangunguna. Amen po? We must abide on the Word of God. Let our family abide on the Word of God. Bilang mga tatay, sa mga katatayan dito, sa magiging tatay someday, your role is to let your family know the Word of God. You are the priest of your family. Ikaw po may responsibilidad, accountability for the Word of God to be preached on your family. Matagal na po yung tinuro sa atin. Ilang mga preachers na po nagdaan, nakarang linggo, tinuro yan na bilang ama ng tahanan, responsibilidad mo ang mapanatili ang salita ng Diyos sa tahanan mo. Kung wala man ang tatay ng tahanan, nandyan yung mga nanay. Bilang nanay, ilaw ng tahanan, responsibilidad niyo po ang salita ng Panginoon. Kung wala po yung mga nanay, yung mga anak, responsibilidad niyo po ang salita ng Panginoon. Kung sino man ang miyembro ng pamilya, our prayer that our family must abide on the Word of God. Amen po? That is the principle of God for every family. The second principle of God for our family is that we must abide on His love. We must abide on His love. Sabi po dito in verse 5, ibigin mo si Yahweh na inyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Pinapakita po dito ng Diyos na bilang parte ng pamilya, dapat po nangingibabaw talaga yung pagmamahalan. Amen? Sabi nga ni J. Mark last time, family, father and me, I love you. Diba? Kailangan talaga makita sa pamilya natin ang pag-iibigan. Amen? Paghariin po talaga natin yung pag-ibig sa pamilya, especially on this family. Amen? On this spiritual family, dapat po talaga makitaan tayo ng pag-ibig sa bawat isa. Amen po? Kasi kapag dito sa pamilyang ito, dala-dala natin yung pag-ibig, yun din yung may babahagi natin sa pamilya natin. Amen? Kaya dito sa iglesia ito, palakasin talaga natin yung pag-iibigan. Palakasin po talaga natin yung pagmamahalan. Because our God is love. Amen? Dapat sa ating mga mukha, visible yung pag-ibig ng Diyos. Yung tipong yung mata mo, lumalabas, kitang-kita yung puso ng Panginoon. Dapat po talaga ganun. Kitang-kita sa atin yung pag-iibigan bilang mga magkakapatid sa Panginoon at bilang mga parte ng pamilya ng Diyos. Amen po? Sabi nga, sa atin daw mismo dapat makitaan tayo ng pagpapatawad. Paghariin po talaga natin yung pagpapatawad sa pamilya ng Diyos. Maging sa pamilya natin, hindi lamang dito sa pamilya ng Diyos, kundi sa pamilya natin, paghariin talaga natin yung pagpapatawad. Alisin na natin yung inggit, yung pride, yung inis, yung galit, di ba? Paghariin po talaga natin yung pagpapatawad. Kasi alam mo, kapag ikaw ay punong-puno ng pagpapatawad, ikaw ay yung taong punong-puno ng pagmamahal.
Amen? Kasi punong-puno ka ng pang-unawa. Amen? Lalo na dito sa iglesia ng Panginoon, dapat dito talaga kitang-kita yung pag-ibig ng Diyos. Kasi we are a likeness of Jesus. Tayo ay mga katulad, Christ-likeness. At si Jesus ay taong punong-puno ng pag-ibig. Diyos na punong-puno ng pag-ibig. At bilang tagasunod niya, dapat kitang-kita talaga yung pag-iibigan sa atin mismo. Yung tipong pag nakita mo si sister, hindi ka na lilipat sa kabilang kalye, di ba? Yung pag nakita mo si brother, hindi ka na pupunta pa ng ibang lugar, kundi paghariin po talaga natin yung pag-iibigan sa pamilya po ng Panginoon. Kasi kapag ang pag-ibig naghari sa pamilya ng Diyos, madali na lamang itong i-transfer sa pamilya po natin. Amen po? Naalala ko ngayon isang kananayan Nakwento ko na kaninang umaga. Merong isang nanay, member siya ng isang church. Tapos sa church na yon, na-experience siya talagang love ng Lord. Kaya pag umuwi siya ng bahay, kahit yung asawa niya mga lasinggero, lahat ng mayroong, hindi lang basurero Yung lasinggero, inumero. Lasinggero na nga, inumero pa no? Tapos babaero siguro, yan. Yung asawa niya, ganun yung senaryo, yung sitwasyon. Pero itong parte ng church na member na ito, grabe yung pag-ibig, kitang-kita sa buhay niya. Yung tipong pag-uwi niya ng Sunday service, nakita niya yung asawa niya, nag-iinuman kasama ng mga barkada. Tapos sasabihin niya, lalapit siya sa asawa niya, kumakanta pa, I sing to you, Lord. Di ba? I give up love. Di ba? Singer yung babae niya Tapos habang kumakanta pa siya, tinanong niya, nawag siya ng asawa niya, halika dito. Tapos sabi niya, ano yung darling? O, di mo, pero mo, sweet. Kung ganyan ba naman yung asawa mo, ewan ko na lang talaga, hindi ka magbago. Tapos, pagdating niya doon, tapos sabi ng asawa niya, bilan mo nga ako ng isang case ng Red Horse. Tapos sabi ng sister na yun, ano pa darling? Biruin mo, Christian. Siya pa bibili ng Red Horse, ha? Tapos sabi nung darling, nung sister, sabi niya, wala na ba, darling? Wala na daw. Di punta yung babae. Habang naglalakad, nakakanta pa, Hallelujah. Bibili ng Red Horse, Hallelujah. Tapos naman pagdating niya doon, pagbalik, hindi lang Red Horse yung inatid niya. Meron pa kasamang pulutan. Siyempre, kulang kung walang pulutan, di ba? Ganun magmahal yung babae yun. Di inatid niya. May Red Horse, may pulutan. Tapos maya-maya, pagbalik sa doon sa kusina, naglilinis, kumakanta, I sing to you, Lord. Singer talaga siya. I love love. Mataas yun Tapos yung pagdating, magbulan yung mga barkada sa bakit ganun tong babae to? Hindi pa sira ang ulo nito. Kasi pinagmamalupitan na siya ng asawa niya, pero ang saya-saya niya pa din. Kaya sobrang curious na mga nandoon, ng mga barkada ng mister niya, pumunta doon sa alley, sabi niya, ano problema mo? Tama ka ba? Ganon. Ikaw ba yung nakainom? Hindi kami. Parang ganon yung gusto sabihin Pero sabi, bakit ganon yung trato mo sa asawa mo kahit minamaltrato ka na? Tapos sabi niya, alam mo ba kasi, pinaparanas ko lang sa kanya yung langit. Kasi pag namatay yan, impyerno bagsak niyan. At isagad dito sa lupa, nararanasan niya yung langit. Para pag nandun na siya sa impyerno, wala na siyang pagsisisihan. Di ganun. Sa sobrang, sweet ng pagsasalita ng babae, natakot yung mga barkada. Sabi, impyerno pala bagsak natin. Nung oras na yun, tumanggap sa Panginoon. Hindi lamang yung pating mister tumanggap sa Panginoon. Alam mo kapatid, because of our love, it can change our family. Amen? Kasi kung puno ng pag-ibig yung iglesia ng Diyos, madali na lang yung ibahagi sa iba. Amen po? Kaya punuin po talaga natin ng pag-ibig ang lugar na ito. Hindi lamang ang lugar na ito, punuin po natin ng pag-ibig ang pamilya natin. Hayaan natin maghari ang pag-ibig sa ating mga pamilya. And last point ko na po for the principles about the family is that our family must abide not only on the Word of God, not only on the love of God, but our family must abide on God. Alam mo, ang pinaka-importante mag-a-abide po ang pamilya natin sa ating Diyos mismo. Sabi po sa salita ng Panginoon in verse 4,
Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ang gusto lang sabihin ni Joshua doon, ikaw, Israel, uy, makinig ka, gumising ka, hayaan mo na sa buhay mo ang maging Diyos. Hindi yung Diyos-Diyosan, kundi ang Diyos mismo. Alam mo, ganun din yung reminder ng Diyos sa ating pamilya. Hayaan natin na ang bawat pamilya natin, ang maghari ay ang Panginoon sa ating pamilya. Let Jesus be the center of our family, not only on this family of God, but also on our every family, on our natural family. Hayaan natin, idulog natin sa Diyos na siya ang manguna sa ating pamilya. Let every family must abide on God. Manguna ang Diyos, makilala ang Diyos ang maggabay. Kasi alam niyo po, kung ating pamilya, ang Diyos ang nangunguna, grabe po. Napakaganda magiging bunga ng ating mga pamilya. Parang sa isang larawang ito lang po, yan, kung nandyan pa, yan. Makikita po natin na if God is the one who enthroned on our family, alam mo, magiging maganda ang ating pamilya. Magiging maayos ang ating pamilya. Parang ganyan po, yung kamay na yan. Mukha lang yung kamay ng babae. Isipin natin kamay yan ng Diyos, di ba? If God is the one who holds our family, every family will experience the love of God. Amen po? Sabi nga po, we cannot do the Word of God without love. And we cannot love without God. Alam mo, hindi natin magagawa yung salita ng Diyos kung wala yung pag-ibig. At alam mo, hindi tayo makakaibig kung wala ang Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen po? Malinaw na sinabi ng salita ng Diyos, walang ibang tao na natuto tayo magmahal, kundi sa Diyos lang mismo. Kasi ang Diyos ay ang pag-ibig. Kaya nga dito mga kapatid, yung principle na pinag-usapan natin, we must abide on the Word of God, we must abide on the love of God, we must abide on God. Ang pinakamaganda, simulan natin mag-abide sa Diyos mismo. Kasi if we are abided on God, the love will follow, the obedience on the Word will follow also. Ngayon po, pag-usapan natin, what will be the fruits if I abide on the Word of God? What will be the fruits if I abide on the love of God? What will be the fruits if I abide on God? There are two fruits na makikita po natin kung tayo ay mag-a-abide sa mga bagay na to. Number one, we will experience blessings. Pagpapala. Sinong excited sa pagpapala ng Panginoon? Amen. All Christians excited about the blessings of God. Lahat naman, kapag tinanong mo kahit sino talaga, walang aayaw sa pagpapala ng Panginoon. But the question is, are you abiding on the Word of God? Are you loving God? Are you in God? Yun po yung katanungan Pero kapag ikaw ay nag-a-abide sa salita ng Diyos, nag-a-abide ka sa pag-ibig ng Diyos, nag-ahari ang Panginoon sa iyo, alam mo ang blessing, hahabol-habulin ka kahit saan ka magpunta. Blessings might be material. Alam mo, blessing ng Diyos, iba-iba yung aspect niyan Maaaring material yan, maaaring physical yan, maaaring spiritual yan, mental yan, social yan. Pero whatever area is this, the important is there is blessing of God. May pagpapala po ang Panginoon. Amen. Alam mo, sa bawat aspeto ng ating buhay, kayang-kayang idilya ng Panginoon. And there is a blessing of God for that. Sabi po dito in verse 3, kaya nga, pakinggan ninyo at sunding mabuti kung magkagayoy, sasagana kayo at darami ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupang ipinangako ni Yahweh. Ang Diyos ng mga ninuno sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Alam mo, ang ganda ng lugar na ibibigay sa atin ng Diyos. Lugar na sagana, lugar na punong-puno ng lahat ng bagay na gusto mo. Pero ang tanong, are you abiding on the Word of God, on the love of God, and on God? Kasi oo, itong saganang ito, mararanasan mo, kapatid.
Amen po? Sinong excited sa sagana ng Panginoon? Amen? Sinong excited sa mag-uumapaw na lahat na bagay na ibibigay ng Diyos? Amen? Alam mo, mag-expect talaga tayo sa pamilya natin na yung saganang yan, ibibigay niya sa atin mismo. Amen po? And the last thing na kayang ibigay ng Diyos sa atin is the fruits of freedom. The fruits of freedom. Dito na po ako magtatapos. Sabi ko dito, in Mark 5 verse 19, yung pinag-usapan po natin kanina, sabi po doon, in Mark 5 verse 19, Jesus did not let him, but said, "Go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you." Alam mo, this story is about the story ng isang lalaking sinapian. At alam niyo po, sa oras ng kanyang pagkasapi, yung oras na sinapian siya, ang Panginoon biglang dumating at pinalaya siya. Alam mo, mapapansin natin kapatid, sa buhay natin, ang Diyos natin, siya yung Diyos na nananadya. Diba? Hindi mo, dati, parang hindi ka naman talaga, parang pag tinignan mo buhay mo, parang hindi naman talaga tatanggap kay Kristo no? Parang hindi naman talaga mag-share ng Word of God. Parang mangunguha pa nga di ba? O parang isa pa sa mga magiging drug dealer di ba? Pag tinignan mo yung buhay natin. Pero alam mo, ang Diyos talaga, siya yung Diyos na nananadya. Di po ba? Naalala ko ngayon, nag-share kami dun sa sa staff, yung sa drug surrenderies. Sabi ko sa mga drug surrenderies, ako po ay yung kung mapapansin niyo po, ako po ay sumuko na. Hindi sa otoridad, kundi sa mas nakakataas na otoridad, at yan ay si Lord. Kasi kung makikita ko, parang member din ako Parang gumamit din dati, no? Linaro ko lang ng panahon na yun. Alam niyo, ito mga kapatid yung point natin, God can give us freedom. Amen? Nung lalaking yun, inaalian siya ng masamang espiritu, dumating ang Panginoong Jesus. Alam mo sa buhay natin, may pagkakataon talaga na biglang dumadating ang Diyos. No? Hindi natin aakalain bigla siyang dumadating. Yung sa punto ng buhay natin na parang sadlak na tayo, magugulat ka na biglang dumadating ang Panginoon. At alam niyo, ganun yung naranasan ng lalaking sinasapian. Yung tipong sabi niya, parang pagod na siya, hindi niya na alam yung gagawin niya, may tao, may espiritu na kumokontrol sa kanya, tapos maya-maya biglang dumating si Jesus. Nung nakita niya dumating si Jesus, lumapit siya kay Jesus, at nung lumapit siya kay Jesus, pinalaya siya ni Jesus. Pinalaya siya ni Jesus. Kaya nung pinalaya siya ni Jesus, sabi niya kay Jesus, "Lord, gusto ko sumunod sa iyo," pero sabi sa kanya ni Jesus, "Hindi na. Pumunta ka sa pamilya mo. Ibahagi mo yung ginawa ko sa iyo." Alam mo kapatid, God wants us to be free. Maaari kaya hindi mo mabahagi yung salita ng Diyos kasi baka may area pa sa buhay mo na hindi pa malaya. Baka may area pa sa buhay mo na kailangan pang palayain. And this moment, God wants us to be free. To experience the real freedom. Kasi alam mo yung lalaking yun, yung naranasan yung kalayaan ng Diyos. Pinagsabi niya yung kalayaan na yun. At naniwala ko yung oras na yun, nakakilala din yung pamilya niya sa Panginoon. And God wants us to be free. Not only ourselves, but also our family. Amen? Ano ba mga pinagdadaanan mo? Alam mo, kaya ka palayain ng Diyos. Sigurado ako dyan. Pero alam mo kapatid, may pinagdadaanan din yung pamilya mo. At naniniwala ako, kayang rin silang palayain ng Panginoon. God wants to extend His freedom for all. Naalala ko ngayon, nagde-devotion kami. Nagde-devotion kami dito, morning prayer, Sunday. Meron kaming isang binasang verse dun sa Nehemiah Meron doon sila, at the 7th year of the month, meron silang tinatawag na pagpapalaya. Yung tipong pinapalaya nila yung mga may utang sa kanila. Parang ganito lang yung sitwasyon yan Ikaw, umutang ka ng 1,000,000, sige, 1,000,000 na utangin mo. Pag dumating yung 7th year, absuelto ka na sa utang mo. Ganun yung tradition nila dun sa Israel. At alam mo, sabi dun sa salita ng Panginoon, we must make others be free and also ourselves. Alam mo, kung nga ito nakita ko, na tayo palang mga tao, minsan, pinapalaya lang natin yung iba, pero yung sarili natin hindi pa malaya. Amen? Yung tipong pinapalaya natin yung iba,
pinapatawad na kita eh. Pinapatawad na kita. Pero dala-dala mo pa rin yung sakit na yun sa puso mo. Di po ba? Oo, pinatawad mo na siya, pero nandun pa rin yung galit sa'yo. Nandun pa rin yung inggit. Nandun pa rin yung pride sa'yo. Pero alam mo, sabi dun sa salita ng Diyos in Nehemiah, the Lord wants you also to be free. Alam mo, gusto ka rin mapalaya ng Panginoon. Hindi lamang ikaw yung magpalaya sa iba, kundi ikaw rin mismo maging malaya sa sarili mo. Amen? Tama na yung pagpapalaya natin sa iba. Ito na yung panahon na palayain din natin yung sarili natin. Amen? Minsan palaya tayong palaya sa iba eh. Punong-puno ng utang yung iba sa'yo. Utang ng galit. Utang ng sama ng loob. Pero ikaw, o sige, pinapatawad na kita, pero yung sarili mo, hindi mo pa rin pala talaga napapalaya. This is the time that God wants to extend His freedom for His people. Amen po? Doon sa Israel, ano man yung utang mo, malaki man yan, maliit, kada 7th year, papalayain ka sa utang mo. Di ba? Kung ikaw man umutang ng 1 million, o umutang ka man 10 piso, gano'n man kaliit o kalaki ang pag 7th year, magdiwang ka. Kasi yan na yung taon ng pagpapalaya. Alam mo, ginawa na ni Jesus yung pagpapalaya sa atin. Amen po? At the cross of Jesus, there is already freedom for all. And God wants to extend that freedom for you. Nais ng Diyos mapalaya ka. Ano man yung daladala mo ngayong oras na to, maaaring may daladala ka pang galit sa pamilya mo. Maaaring hindi lang sa pamilya mo eh, maaaring sa pamilya natin dito, sa pamilya ng Diyos, maaaring may galit ka pa. Alam mo kapatid, this is your time to be free. Ito yung pinagkataon ng Diyos na ikaw mismo maging malaya sa sarili mo. Amen? Tapos na yung pagpapalaya natin sa iba, ikaw naman ang maging malaya, kapatid. This is the challenge na nakita natin sa lalaking sinapian, sa lalaking inalihan ng masamang espiritu. Nung naranasan niya na maengkwentro si Jesus, naranasan niya ang pagpapalaya. At nung pinalaya siya ng Panginoong Jesus, doon niya naibahagi ang salita ng Panginoon sa kanyang pamilya. Alam mo, the message is simple. Let us make our family a home, but we will never make our family a home if we will never be free on ourselves. Kung hindi tayo malaya mismo sa ating sarili. Kaya let us first make ourselves free. Malayain talaga natin yung sarili natin. Sabi nga in John, the truth will set us free. Only the truth that comes from the Word of God that will set us free. And this is the truth. God wants you to be free. Nais ng Diyos na maging malaya ka. Kung paano yung lalaking sinapian, alam mo, hindi lang basta sapi yung bayang lalaking yun eh. Hindi lang isang kaluluwa sumapi sa kanya o isang espiritu, kundi maraming espiritu sumapi sa kanya, pero the Lord make that man free. Ngayon, tipong sabi ng mga espiritu, sabi na nila sa Panginoon, Panginoon, dali mo na kami sa mga baboy. Kaya tingnan nyo, di ba, masama pala kumain ng baboy. Ay, hindi pala yun. Hindi pala yung principle. Yung makikita natin doon, yung sabi ng mga nagmakaawa pa yung mga espiritu, sabi na, dali mo na kami sa baboy. Tapos sige, kumain ng Panginoon, pumunta sa baboy, tapos tumalon yung mga baboy na yun doon sa parang Tapos makikita natin mga kapatid, na ang Diyos, kung paano niya pinalaya ang lalaking yun, kaya din niyang palayain. At hindi lamang ikaw, kaya niya rin palayain yung pamilya mo. Kung yung pamilya mo puno-puno talaga ng parang kasalanan, alam mo, kaya palayain ng Panginoon. Alam mo, yung buhay natin, isang malaking grasya, isang malaking milagro, isang malaking pagpapalaya ng Diyos. Alam mo, kung ang buhay natin isang malaking pagpapalaya ng Diyos, how much more ang pamilya natin. Maaaring ngayon hindi pa natin makita, pero sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na araw, makikita natin that God really a God of wonders, a God of miracles. So for our challenge mga kapatid, we are all experienced bondages from the past, from our family, either spiritual or natural, that cause us maybe to let go on God's word,
to let go on God's love, to let go on God, that resulted us for lack of blessing and freedom that the Lord is working now. Alam mo kapatid, maaari, baka kaya ako walang blessing na natatanggap kay Lord. Kasi, nandun ako sa panahon na punong-puno pa ako ng galit sa pamilya ko. Punong-puno pa ng bandage ako mula sa nakaraan. Punong-puno pa ako ng hinanakit mula sa nakaraan. O maaaring kaya wala akong blessing o hindi ko maranasan yung freedom kasi baka nandun pa ako sa panahon na nadismaya ako sa ka-churchmate ko. Na naranasan ko matapilok, madapa dahil sinabi niya. Kaya nagresulta yun na lumayo ka na sa salita ng Diyos, lumayo ka na sa pag-ibig ng Diyos, lumayo ka na sa Diyos dahil lang doon. Pero alam mo kapatid, the Lord is working now. The reason why you are here, because the Lord wants to heal you. Alam mo kaya ka nandito kasi nais ng Diyos pagalingin ka. And the Lord wants to set you free. Nais kang palayain ng Panginoon. Alam niyo kapatid, what happened on the past stays on the past. But what happened today will remain forever. Amen? Gaya ng lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, alam niyo, kung sino kayo ngayon, yan kasi yung naging desisyon niyo kahapon. At kung sino kayo sa mga susunod na panahon, yan yung magiging desisyon niyo ngayon. Alam niyo kapatid, challenge, are you ready to make an action? Are you ready to change your future? Let's make an action today. Let's decide. Let's make an action for ourselves and for our family. Alam niyo, yung lalaking inaalihan ng masamang espiritu, hindi lang siya basta pinalaya ng Diyos eh. Hindi lang siya basta pinalaya ng Panginoong Jesus eh. Alam mo, may ginawa siya. In verse 2, malinaw na sinabi doon ng salita ng Panginoon, yung lalaking inalihan ng masamang espiritu, lumapit siya sa Panginoon. Alam mo kapatid, if you want to change yourself, if you want to be free, if you want to change your family, if you want your family to be free, you must take an action. We must come to Jesus. Lumapit tayo sa Panginoon. Lapitan natin ang ating Diyos. Dahil sa Diyos natin, doon natin mararanasan ang tunay na pagpapalaya. Are you ready to make an action? Are you ready to let yourself be free? Are you ready to let your family be free? Alam mo, nakita ko in dictionary, pag tinignan pala natin yung etymology ng family, it came from the Latin word familia, which means a servant. Alam mo pala, kapatid, the original design of God for every family is to serve. At sino yung isa-serve? Our Master, our Lord. And that is our God. Pero how do our family will serve God if they are not free? Kaya are you ready to take an action for your family? Are you ready to stand for your family, to fight for your family? That as Joshua said, as for me and my family, we will serve you, Lord. Are you ready to take an action? Let's come to the presence of God. Tayo po tayong lahat mga kapatid. Sa ating pong pagtayo, ilapit po natin yung puso natin sa Panginoon. Ilapit po natin yung pamilya natin sa Panginoon. Ito na yung pagkakataon na papalayain tayo ng Panginoon. This is the time of the freedom na ipaparanas sa atin ng Panginoon. Be excited sa gagawin ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo. Be excited sa pagpapalayang gagawin ng Diyos sa sarili mo, maging sa pamilya mo. As you come to God, dalhin mo lahat ng yan. Dalhin mo lahat ng kabigatan. Dalhin mo lahat ng bandages. Dalhin mo lahat ng yan sa Panginoon. Alam mo kapatid, kilalang-kilala tayo ng Diyos. Kilala ng Diyos ang ating pagkatao. Alam niya ang nilalaman ng ating puso. Alam niya ang buong buhay natin. Wala tayong may tatago sa Kanya. Kaya ito yung pagkakataon kapatid na magandang lumapit tayo sa Kanya. Ilapit natin ang ating mga sarili. Ilapit natin ang ating mga pamilya sa Panginoon. Lumapit sa Kanya,
Lapit tayo sa Panginoon. As you come to the presence of God, come with full of expectation. Come wholeheartedly to God. Come with yourself. Come who you are. Pagpatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Mapit sa Kanya. Ibigay mo ang sariling puso't Let's give our heart to God. Buksan mo natin ang ating puso sa Pagkain. Huwag natin siyang pagkain. Talagang Diyos yung pinagdadaanan mo ngayon. Talagang Diyos yung inanakit ng puso mo. Talagang Diyos yung isang bagay ka na gusto palayain. Kasi yung pagkakataon na nakibuwas ng Diyos yung pagpapalayain. Sabi ng Panginoon in Matthew, lumapit kayo sa akin, kayong napapagas, nagbibigat ang lupa sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingan ko. God wants to give you rest from all your stress. Maybe that stress is from your work, that stress is from your family, and this is the promise of God. As you come to Him, the rest na inaasam-asam mo ay mararanasan mo. Lord, I trust to your people. Ano man yung pinagdadaanan nila, kung nasaan man sila ang sitwasyon ng kanilang buhay ngayon, ikaw ang Diyos na nakakalam. Ano mang pinagdadaanan ng kanilang mga pamilya, kinakaharap nilang individual, Lord, ikaw ang Diyos na nakakalam. Kaya dalangin ko, Panginoon, ano mang kabigatan ng kanilang mga puso ngayong oras na ito, ikaw ang Diyos na magpalit nito. Sabi mo sa Ezekiel, handa mong palitan
ang mga puso namin. Puso na punong-puno ng kawasakan. Puso na punong-puno ng kabigatan. Sabi mo sa iyong salita, kaya mo itong palitan ng bago. Palitan ng bagong puso. At oras na ito, Panginoon, dinudulog ko sa iyo ang mga puso ng mga anak mo. Maaaring punong-puno sila ng mga kabigatan ngayong oras na ito. Lord, Ikaw ang kanilang pag-asa. Ikaw ang kanilang pag-asa, Panginoon. Kaya abutin mo sila, Panginoon. Kung yung mga kapatid ko nakaranas ng mga malaking pinagdadaanan, malaking bagyo sa kanilang buhay, Lord. Kung paano mo pinakalma ang bagyo, naniniwala ako kayang-kaya mong pakalmahin ang bagyo sa kanilang buhay. Kung ano man yung mga mountains of problems sa kanilang kinakaharap, sabi mo sa iyong mga salita, sa pangalan mo, sa mga salita mo, sa pananampalataya, kayang-kayang palipatin yung mga bundok sa kabilang ibayo. Lord, yung oras na to, yung bundok ng problema sa aking sarili, sa aming pamilya, inililipat namin ito, inaalis namin ito sa iyo, sa mga hadlang na ito, sa iyo, Panginoon, inaalis namin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. And Lord, hayaan mo ng kalayaan mo na patuloy mong iparanas sa iyong mga anak. Let the ultimate freedom maranasan ng mga anak mo. Let the ultimate freedom maranasan ng mga pamilya namin, Panginoon. And let us make our home, our family as a home, Panginoon. Natuloy na hindi namin magtitignan yung pamilya namin as a burden. Pagkos titignan namin pamilya namin as a home. Kung paano namin pinapahalaga ng pamilyang ito, ang pamilyang spiritual. Lord, turuan mo kami pahalagaan ang bawat pamilya namin sa natural, Panginoon. Salamat po, Diyos, Lord. Ano ang mga kabigatan ng mga bawat pamilya, Lord, continue to deal with that, Panginoon. Kung paano mo sinabi sa Old Testament that the battle is yours. So we entrust every battles ng aming mga pamilya, the battles of financial, the battle of physical, the battles of mental, the battle of social and emotional. We entrust every battles in your name. Let there be victory in the name of Jesus. Let there be victory on financial. Let there be victory on social. Let there be victory in emotional. Let there be victory in mental, Panginoon. Let there be victory in spiritual. And let there be victory on physical, Panginoon. We claim those victory because you are the God of victory. We claim all your promises. We claim all of these things, O Lord God, because you are a faithful God. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat po, Panginoon, sa katapatan mo sa aming buhay, sa aming pamilya. Salamat po, Panginoon, sa pagpapalaya sa aming buhay, sa aming pamilya. Kung paano sinabi ng iyong salita ni Josue, as for me and my family, we will serve you, Lord. This will be our declaration for our family. One day, as for me and our family, we will serve you, Lord. We entrust to you everything. In the most precious name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. God bless you.